Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2021. Gayunpaman, ang hindi alam ni Gerald ay ang katotohanan na ang balita tungkol sa isla ay umabot na sa Yearning Island, ang pag-upo sa tabi ng mesang gawa sa kahoy na kinakain ng gamo-gamo na mukhang babagsak sa anumang segundo, sa loob ng isang medyo payak na kubo, ay walang iba kundi isang balabal na Daryl. Habang ibinubuhos niya ang tsaa mula sa kanyang sinaunang tiko, isang mabangis na mukhang binata ay lumakad kay Daryl bago bumulong. Ayon sa aming mga kalalakihan sa Gong Island, si Terenzia at ilang mga estranghero ay napunta sa isa sa mga kalapit na isla, at sila ay nanatili doon ng ilang araw ngayon. Hinala namin na nandyan din si Gerald. Hintayin na lang natin ang pagdating nila. Nais kong makita kung gaano kalakas ang nakuha sa kanyang pagbubungkal pagkalipas ng maraming taon. Gayon din, ano ang antas ng paglilinang ni Terenzia? Tanong ni Daryl, nanginginig ang kanyang kamay ng bahagya habang nakahawak siya sa tiko. Hindi masyadong malakas. Sa aming natipon siya ay nasa simpleng antas lamang kasama ng mga miyembro ng aming pamilya, sagot ng lalaki pagkatapos ng makaisip sandali. Nakita ko. Panatilihin lamang panoorin pagkatapos. Tandaan, huwag hayaang mapansin ni Gerald ang ating mga kalalakihan. Dahil nagawang mag-isa niyang patayin ng 3 magagaling na angka ng Yonem, may isip mo kung gaano siya katindi sa puntong ito, sabi ni Daryl habang humihigop siya sa kanyang tsaa. Narinig yun, ang walang pasensya na tao ay sinenyasan na sabihin, ngunit pinuno, kung nais mo talaga silang mapupuksa, mapadalhan lamang namin ang aming mga kalalakihan upang palibutan ang Gong Island ng ganito kaagad. Kinagarantiyahan ko sa iyo na papatayin siya bago madilim. Ang lahat ng aming mga problema ay mawawala pagkatapos. Sa bahagya ng anumang mga pagbabago sa kanyang ekspresyon, pagkatapos ay ibinaba ni Daryl ang kanyang teacup bago nagtanong sa isang namamaos na tinig, sabihin mo sa akin, Will. Ilang taon mo na ba akong sinusundan ulit? 25. Naaalala ko pa rin kung paano mo ako niligtas mula sa pagyayalo hanggang sa kamatayan noon, sagot ng lalaki habang gumagalang siya. Natutuwa akong may kamalayan ka. Habang si Gerald ay maaaring aking apo, sa aking paningin, ikaw ang aking totoong kahalili. Sa pag-iisip na iyan, alamin na sa sandaling dumating si Gerald sa Yearning Island, tiyak na darating ang kamatayan para sa kanya. Sabi ni Daryl bago ngumisi. Naiintindihan ko, pinuno. Sagot ng lalaking ngayon ay nakahinga ng maluwag. Ngayon kung gayon, makikita natin kung si Terenzia ay sapat na malakas upang matanggal muna si Gerald. Kung siya ay nabigo, magpapadala lamang kami ng higit pa sa aming mga dalubhasang tao upang makitungo sa kanya. Dahil siya ay naghahanap ng kaguluhan ng walang takot, siguraduhin na handa kami para sa anumang bagay na nakataas niya sa kanyang manggas. Sabi ni Daryl habang nagpatuloy sa paghigop ng tsaa. Mula sa hitsura nito, ang hitsura ni Gerald ay bahagya pang nakakuha ng tugon mula sa kanya. Natuwa nang marinig iyon, ang lalaki ay sumigaw pagkatapos kung gayon. Pinuno ay, huwag mo ring isiping ipakita ang sarili mo kay Gerald. Kung susubukan mo pa rin, aalisin ko kaagad ang iyong mga kapangyarihan sa paglilinang, sagot ni Daryl nang humarap siya sa lalaki. I understand. Idineklara ang nanginginig na lalaki habang tumango ito bilang pagsang-ayon. Mabuti. Umalis ka na. Sagot ni Daryl na may isang alon ng kanyang kamay. Bumalik sa Gong Island, iniisip pa rin ni Gerald kung paano hanapin ang Yearning Island. Kung kahit na si Tarek ay hindi alam kung nasaan ang isla, sigurado si Gerald na ang lahat ng iba pang mga miyembro ng pamilya sa isla ay hindi alam din. Tiyak na hindi ito nakatulong na si Terenzia na nag-iisa lamang na alam kung paano makakarating sa Yearning Island ay patay na ngayon. Sa kung ano ang nangyayari, sigurado si Gerald na ang talagang magagawa niya ay maghintay hanggang sa susunod na linggo nang dumating ang barko ng pangunahing pamilya. Tiyak na papayagan siyang hanapin ang Yearning Island. Sa ibang balita, ang mga tao sa isla ay tila walang pakialam sa biglaang pagkawala ni Terenzia, marahil naisip na siya ay bumalik lamang sa pangunahing pamilya. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagbabahagi ng apelyido, ang pangunahing at mga panig na pamilya ay ganap na magkakaiba. Anuman sa mga susunod na araw, si Gerald ay nanatili sa loob ng kanyang silid. Upang pumatay ng oras, pinag-aralan niya ang mapa ng dagat, patuloy na pinag-aaralan ang mga isla sa gitna ng mapa sa pag-aasang alamin kung alin ang Yearning Island, habang kalmado si Gerald, hindi masabi ang pareho para sa mga nasa Yearning Island. Pagkatapos ng lahat sa nakaraang 3 araw sa ilalim ng mga utos ni Daryl, si Will Crawford ay hindi na nagawang makipag-ugnay kay Terenzia.
May isang bagay na tiyak na wala nang may taguyod ang pamilya Crawford. Si Daryl ay gumawa ng isang patakaran na nagsasaad na ang mga miyembro ng pangunahing pamilyang Crawford ay hindi maaaring iwanan ang Yearning Island na malulupit. Sa pag-iisip na iyon, dahil si Terenzia ay napunta sa Gong Island at hindi naiulat muli sa loob ng ilang araw, malinaw na nilabag niya ang bawal. Kabanata 2022. Matapos maghintay ng higit pang 2 araw, hindi na kinaya ni Will at nagmadali upang iulat ang sitwasyon kay Daryl. Oh, nawala si Terenzia, sasabihin mo. Sagot ni Daryl na nasa kubo niya, medyo hindi nagawa. Ang mismong balita ay hindi ganoon kagulat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya gaanong itinuro kay Gerald, ang bata ay isang Crawford pa rin na may dugo. Sa madaling salita, hindi nagduda si Daryl sa likas na talento ni Gerald. Ano man kinuyang ni Will ang kanyang mga kamao sa pagsagot niya, tama iyan. Sinubukan kong makipag-ugnay sa kanya sa loob ng ilang araw ngayon upang hindi ito magawa. Nag-aalala lang ako na nakipaglaban siya kay Gerald at napunta sa Kong. Nag-aalala lang ako na pinatay siya ni Gerald. Si Will ay natural na hindi mapalagay dito. Pagkatapos ng lahat, tinatrito na siya ni Daryl bilang kanyang sariling anak at alam ng lahat sa isla na siya ang magiging kahalili ni Daryl. Sa pag-iisip na iyon, nakita niya si Gerald na apo ni Daryl bilang isang likas na banta sa kanyang posisyon, at ang tanging paraan na makakaramdam ng kaluwagan kay Will ay sa pamamagitan ng pagpatay kay Gerald. Nang marinig iyon, simpleng napangisi si Daryl, kinawayan ang kanyang kamay habang sinabi niya, siya ay isang nasa gitna lamang na magsasaka sa pamilya, kaya't hindi ito bagay. Hindi na ako magtataka kung patay na talaga siya, sa totoo lang. Kung sa bagay, kung maibaliktad ni Gerald si Yonem ng mag-isa, ano ang Terenzia sa kanya? Napangisi ng kanyang ngipin, tinanong ba pagkatapos kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Magpadala kami ng ilang mga dalubhasang lalaki upang mag-imbestiga. Kailangan kong malaman ang kasalukuyang antas ng paglilinang niya, sagot ni Daryl habang sumisip-sip pa ng tsaa. Naiintindihan, sabi ni Will, inaasahan na ang sasabihin ni Daryl na. Habang siya ay nag-aatubili na umupo lamang doon at hayaan ang iba na gawin ang trabaho, maaari lamang siyang tumango, alam ang mas mahusay kaysa sa labag sa utos ni Daryl. Medyo may kumpiyansa si Will na madali niyang mapatay si Gerald. Gayunpaman, dahil hindi siya pinapayagan ni Daryl na pumunta sa Gong Island kaagad, ang magawa niya lang ay maghintay. Nang aalis na sana si Will, tumawag si Daryl, speaking of which, kung hindi siya nag-iisa na pag-arte, ilayo mo sa kanya ang kanyang mga kakampi. Habang binibigyan kita ng pahintulot na saktan sila, ang kanyang mga kakampi ay hindi maaaring patayin, maunawaan. Nakuha mo, pinuno. Sagot ni Will na may tango. Ang paglipat pabalik sa Gong Island kahit na malinaw ang kalangitan sa nagdaang ilang araw, ang pagdating ng isang barko ay tila nagdala ng mabagyo na panahon dito. Sa panahong iyon, sinusubukan pa ring hanapin ni Gerald kung nasaan ang mapa ng Yearning Island. Nang maisip niya na talagang nakilala niya ang isang brick wall, napansin niya ang pagkakaroon ng fishing boat na dumadaong sa pier. Nang makita iyon, agad siyang tumayo. Nauna nang sinabi sa kanya ni Tarek na ang lahat ng mga residente ng islang ito ay kamag-anak ng pamilyang Crawford. Sinabihan din si Gerald na tuwing may sasakyang dumating sa isla, malamang na ito ang pangunahing pamilya sa Yearning Island na pumupunta upang kumuha ng mga panestos. Kung iisipin, 4 na araw lamang mula nang huling umalis ang barko. Habang ang barko ay tiyak na narito ng mas maaga kaysa sa naka-schedule, alam ni Gerald na ito ay dahil wala pang ibang mga barko ang darating dito. Sa pag-iisip na iyon, lihim na nagtungo si Gerald sa mga pantalan ng hindi sinasabi sa iba. Habang patungo ngayon sa barko si Gerald, ang ilang mga kalalakihan mula sa barko ay nagmamadali na sa bahay ni Tarek. Pagkabukas ng pinto, di nagtagal ay natagpuan nila si Tarek na nakaupo sa kanyang sala. Nang makita iyon, ang dalawang lalaki na pumili upang pumasok sa bahay pagkatapos ay nagbraso bago tanungin, sa utos ni Jewel, narito kami upang siyasatin ang iyong pangatlong nakatatandang kapatid na si Tarek. Bakit hindi pa tumutugon si Terenzia sa pangunahing pamilya? Ano? Ako? Paano ko malalaman? Sumagot si Tarek, umiling-iling habang iniisip ang pangyayari sa gabing iyon. Napagtanto na mayroong isang bagay na wala, ang iba pang lalaki ay nagtanong, paano mo hindi nalaman? Para sa iyo, dapat mong malaman na si Terenzia ang namamahala sa komunikasyon sa pagitan ng Gong Island at sa amin. Sigurado din kaming sigurado na ikaw ang tanging tao na palaging nakikipag-ugnay sa kanya. Seryoso mo bang sinasabi sa amin na wala kang ideya kung nasaan siya ngayon? Kabanata 2023. Tingnan mo, wala talaga akong ideya kung nasaan siya. Mangyaring huwag nang tanungin ako. Sumagot si Tarek, nag-aalala na kung hahayaan niyang may mad ulos, tiyak na magkakaroon ng ulo si Gerald. Gayunpaman kung ang mga kalalakihan ay patuloy na nagpapatuloy, pagkatapos ay ang pangunahing pamilya ay tatapusin siya sa halip.
Kung tatanggi kang sumunod, dadalhin ka lang namin sa penalty division ngayon upang hayaan ang matandang may katungkulang personal na tanungin ka. Gantimpala ng parehong lalaki sa paghawak niya kay Tarek sa kanyang kwelyo. Sa sandaling iyon, isang babae ang sumugod sa isang silid habang sumisigaw, huwag. Sasabihin namin sa iyo ang lahat ng alam namin. Kahit na hindi pa nila nakikita ang matanda ng penalty division dati mula noong nakatira sila sa Guang Island sa kanilang buong buhay, maraming mga nakakakilabot na bagay ang naririnig tungkol sa kanya mula kay Terenzia sa mga nakaraang taon. Ang isa sa mga malupit na parusa na narinig nila ay tungkol sa isang tao na hinatulan na makagat ng 100 ahas dahil lamang sa pag-iwan niya sa Yearning Island ng walang pahintulot. Ang pakikinig sa parusa lamang ay sapat na upang magpadala ng panginginig na tumatakbo sa gulugod ng sinuman. Ano man nang marinig iyon, pinalabas ng lalaki ang kwelyo ni Tarek bago tanungin, kaya, nasaan si Terenzia? Napatay siya ni Gerald 2 araw na ang nakakalipas. Inihagis namin ang kanyang katawan sa dagat kagabi. Wala kaming pagpipilian. Kung hindi kami nakinig sa kanyang mga utos, madali kaming mapapatay ni Gerald. Mulyo ng babae habang kaagad siyang lumuhod. Narinig iyon, nagpalitan ng tingin ang 2 lalaki bago sinabi ng isa sa kanila, kaya, tama si Will. Pinatay ni Gerald si Terenzia. Si Tarek ay lumuhod din bago bumulong, ngayon na alam mo ang lahat ng ito, maaari mo ba kaming ipatawad, mga Ginoo? Nakakatakas ka man o hindi ay nasa penalty division, sabi ng isa sa mga lalaki habang ang duo ay umalis na, naiwan si Tarek at ang babaeng nakaluhod sa likuran nila. Muling pagsasama kasama ang 2 iba pang mga kalalakihan na bumaba sa barko, sa looban, sinabi ng 2 na, inamin ni Tarek na si Terenzia ay pinatay ni Gerald. Tila, ang kanyang bangkay ay itinapon sa dagat. Nakikita ko kung gayon dapat ba tayong gumawa ng pagkilos ngayon. Siguro. Gayon pa man, tandaan na sinabi sa amin ni Jewel na huwag patayin si Gerald. Maaaring ito ang paraan niya sa pagsubok ng aming lakas. Sa totoo lang, kung gayon dapat nating tandaan na panatilihing maayos ang ating lakas. Sa huli siya pa rin ang apo ng pinuno at hindi namin kayang saktan ang isang taong ganyan sa kanilang lahat na sumasang-ayon sa na pagkatapos ay iniwan nila ang lugar. Samantala, si Gerald mismo ay nakapasok na sa barko. Habang nagawa niyang mapa ang buong barko sa loob ng ilang minuto, wala siyang makitang anumang mahalagang impormasyon tungkol sa Yearning Island. Ito ay isang ordinaryong barko lamang. Sa pag-iisip na iyon, mas alam ni Gerald kaysa manatili pa sa barko. Dahil ang barko ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mga pahiwatig, kakailanganin lamang niyang siyasatin ang mga dumating dito. Nang makalabas na siya sa barko, ginamit niya ang kanyang Herculean Primordial Spirit upang makita ang paggalaw ng bawat isa sa isla. Di nagtagal, nakakita siya ng kabuoang 4 na mga tao na hindi pa nakapunta sa isla dati. Mula sa kung ano ang masasabi niya, lahat sila ay may parehong lakas tulad ni Terenzia. Sa madaling salita, hindi sila masyadong malakas. Sa pagtingin sa direksyon kung nasaan ang mga magsasaka, mabilis siyang tumungo sa kanila. Nang makita sila, lumakad si Gerald sa 4 na namangha na mga lalaki habang tinanong niya, kayong 4 ay mula sa Yearning Island. Narinig iyon, ang pinuno ng kanilang koponan pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang pasulong, nakatingin kay Gerald habang sinabi niya, bago iyon, ikaw ba si Gerald Crawford? Kung nandyan ka, narito kami upang salubungin ka sa ilalim ng utos ni G. Will Crawford. Kabanata 2024. Si Crawford ba? Hindi tumunog ng kampanilya, nakangiting sagot ni Gerald. Hindi mo kailangang malaman tungkol sa kanya. Ang kailangan mo lang malaman ay nakaluhod ka at humihingi ng awa kaagad, sagot ng pinuno ng magkatabi ang 4 na kalalakihan bago kaagad ilabas ang kanilang malalakas na aura. Alam na ito ay magiging labanan sa pagitan ng mga makapangyarihang magsasaka, ang mga miyembro ng pamilya sa tabi, na naroon, ay agad na sumugod upang magtago sa likod ng malalaking bato at puno. Tulad ng para sa Master Ghost, siya ay nakatayo sa balkonahe ng kahoy na bahay, isang kumpas sa kamay habang ang isang kinakabahan na Aiden ay nakatayo sa tabi niya. Nagpapangalab ng pawis, hindi mapigilan ni Aiden na magtanong, sa palagay mo magiging maayos si Gerald, Master Ghost? Tama na nag-alala si Aiden dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya si Gerald na nakasalubong ang ganoong mga makapangyarihang tao. Magiging maayos siya. Gayunpaman, malamang nalaman ng kanyang lolo na si Gerald ay narito. Ano man, dapat madaling hawakan ni Gerald ang mga taong ito na ipinadala ni Daryl, sagot ni Master Ghost habang umiling. Siya, para sa isa, ay sigurado na si Gerald ay wala sa anumang agarang panganib dahil ang kumpas ay hindi negatibong reaksyon. Sa lahat ng nararapat na paggalang, dapat lamang akong magmadali kasama ang iba pang mga kapatid ng Sacra Solis Palace upang harapin sila. Kapag tapos na iyon, mapipilit lang natin sila na sabihin sa atin kung nasaan ang Yearning Island. Mulalas ni Aiden, hindi maintindihan kung paano nanatiling kalmado si Master Ghost.
Narito kung ayaw mong magalit Gerald, manatili ka lang, sagot ni Master Ghost na napabuntong hininga. Pagbalik sa Gerald pagkatapos ng isang mahirap na katahimikan na naramdaman na ito ay tumagal magpakailanman, pinaikit ni Gerald ang kanyang mga kamao bago sabihin, anuman, ay relay na lang ang mensahe ni Daryl. Habang dati nang natagpuan ni Gerald ang kanyang lolo na maging kaibig-ibig, mabait, at dalubhasa, gaano man siya kaisip tungkol dito, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang magiging ganito at aagawin pa ang kanyang kapatid na babae at magulang. Ano man ang kaso, ngayong malapit na siyang malutas ang misteryo, nagkaroon ng kutob si Gerald na alam na ni Daryl ang tungkol sa lahat ng nagawa niya rito. Wala siyang sasabihin sa iyo. Narito lang kami upang subukan ang iyong lakas. Sumagot ang pinuno habang nakaposisyon ang kanyang kamay sa harapan niya, na sanhi upang makagawa ng isang mahina, dilaw na glow. Halos isang segundo mamaya siya ay sumugod pasulong na naglalayong hampasin ang balikat ni Gerald. Nang makita iyon, ang tatlong iba pang mga kalalakihan ay nagsimulang maglunsad ng kanilang sariling mga pag-atake. Habang sinabi ni Will na hindi pinapayagan ng pinuno na patayin nila si Gerald, maaari pa rin nilang saktan siya. Sa pagtingin sa apat na lalaking umaatake, hindi mapigilan ni Gerald na kunot ang noo habang ipinatong ang kaliwang braso sa likuran niya. Pagpwesto sa kanyang kanang kamay sa harap, pagkatapos ay madaling hadlangan ni Gerald ang atake ng pinuno. Kasunod nito, siniko niya ang pinuno bago siya sinipa pabalik. Sa katawan ng pinuno na nakabangga laban sa tatlong iba pang mga kalalakihan, lahat silang apat sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanilang mga sarili na nakahiga sa lupa. Inilabas silang lahat ni Gerald sa isang solong paglipat. Ano, mahina ba ang nagbubuong pamilya? Tanong ni Gerald habang kalmado siyang nakatingin sa kanila. Nang marinig iyon, mabilis na nagtulong ang mga lalaki. Habang ang kanilang mga katayuan sa pamilyang Crawford ay hindi eksaktong pagmamayabang, naging seryoso pa rin sila sa mga magsasaka sa pamilya. Sa pag-iisip na iyon, ang pagkatalo ni Gerald sa isang solong paglipat ay hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, alam na minaliit nila ang lakas ni Gerald, mabilis na dumura ang pinuno, mukhang ikaw ay may husay din. Tingnan, huwag na nating sayangin ang ating oras. Sabihin mo sa akin kung nasaan na ang Yearning Island. Gantimpala ni Gerald, ayaw masayang ang kanyang oras sa pagharap sa mga kakulangan. Wala kaming sinasabi sa iyo. Makipagtulungan o maghanda upang magkaroon ng isang lasa ng Crawford-style arm boxing. Sigaw ng pinuno na nagtipon muli ng kanyang lakas habang sinisimulan niyang ibaluktot ang maraming mga suntok sa hangin. Sa kung gaano kabilis ang paggalaw ng kanyang mga kamao, ang anumang nahulog na mga dahon sa kanyang daan ay nagtapos sa pagsasayaw sa hangin bilang alikabok na ulap pagkatapos mabuo ang alapaap ng alikabok. Natatawa nang makita niya iyon, isa sa ibang mga kalalakihan pagkatapos ay masungit na sumigaw, bigyan mo na, Gerald. Kabilang sa mga miyembro ng pamilya Crawford, siya ang pinakamahusay sa arm boxing. Hindi namin talaga nais na magtapos ng aksidenteng pagpatay sa iyo, alam mo. Paano namin ipaliwanag iyon sa pinuno? Habang totoo na si Gerald ay apo ng pinuno, hindi siya lumaki bilang isang magsasaka kasama ang natitirang mga Crawfords. Sa pag-iisip na iyon, gaano talaga siya katapang. Kabanata 2025. Sa kabilang banda, sila ay naglilinang ng kanilang mga kasanayan sa pakikipag-away sa pamilyang Crawford mula pa noong una. Sa pag-iisip na iyon, lahat sila ay lubos na may kumpiyansa na makakakita sila sa pamilya Crawford sa darating na kompetisyon sa paglilinang. Sino ang nakakaalam kung nagawa nilang maisigawa ng mahusay sa kompetisyon, maaari silang maging mga alagad ng punong. Sa puntong iyon sila ay magiging mga bituin ng pamilya Crawford at kung ang mga bagay ay lumalangoy, maaari pa rin silang maging isa sa mga susunod na kandidato sa paningin ng hepe. Pagkatapos ng lahat kahit na si Daryl ay isang magsasaka siya ay labis na matanda. Kasalukuyang nasa ika-8 taon, malamang na mamamatay siya sa isa pang 20-30 taon. Arm boxing. Sagot ni Gerald habang pinipikit. Naalala niya na binanggit ng kanyang ama na ang unang pinuno ng pamilya Crawford ay nakabuo ng isang malakas na diskarte sa boxing na kilala bilang arm boxing. Ang pamamaraan mismo ay napakalakas dahil sa ang katunayan na ito ay isang kombinasyon ng 4 na magkakahiwalay na diskarte sa boxing. Sa ilalim ng normal na pangyayari, ang pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman lamang ng pamamaraan ay tiyak na magiging sapat upang talunin ang isang malakas na magsasaka. Sa kasamaang palad para sa lalaki, ang kalaban niya ay si Gerald. Mismong si Gerald ay hindi mapigil ang tumawa habang umiling-iling habang iniisip ang kalagayan ngayon. Tunay na kabalintunaan na sa kabila ng pagiging apo ni Daryl at pagiging wastong kahalili ng pamilyang Crawford, inaatake siya ngayon ng pinakamalakas na magsasaka ng pangunahing pamilyang Crawford kaya't hindi siya nakarating sa Yearning Island. Tulad ng kung iyon ay hindi pa sapat na nakakatawa, inaaway pa nila siya gamit ang isang diskarteng na imbento ng pamilyang Crawford.
Sa huli kahit na hindi gusto ni Gerald ang pamilyang Crawford na ito at hindi rin niya gusto si Daryl, mayroon pa rin siyang dugong Crawford na dumadaloy sa kanya. Ano man ang kaso, ang lalaki mula noon ay pinagsama ang kanyang mga kamao na gumagawa ng isang malakas, metal na tunog habang siya ay sumisigaw, sa katunayan. Mythbuster tulad ng hindi mo pa naririnig bago. Hindi bagay. Ipapakita ko lang ito sa iyo kung magpapatuloy kang lumaban. Ituloy mo, ipakita mo sa akin pagkatapos. Nakangiting sagot ni Gerald. Sa totoo lang ayaw talagang patayin ni Gerald ang alinman sa mga Crawfords kung maaari niya itong tulungan. Mismong si Terenzio lamang ang namatay nang maghanap siya ng sakta ng mga malalapit sa kanya. Alinmang paraan, alam na ang mga kalalakihan ay hindi kukuha ng bilang isang sagot, inalis ni Gerald ang kanyang mahahalagang chi bago pumasok sa isang paninindigan. Nang makita iyon, pinadyak kaagad ng lalaki ang kanyang kanang paa sa lupa na nagpapadala ng higit pang mga alapaap na alikabok na umiikot sa hangin bago sumulong. Sa sandaling siya ay sapat na malapit sa kabataan, nagsimula siyang maglunsad ng isang atake ng mga suntok na napakabilis na parang hindi nila makita. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Aiden na makuha ang rehas ng masikip hanggat makakaya niya, malamig na pawis na dumadaloy sa noo niya. Sumumpa siya na kung si Gerald ay malapit ng matalo, agad siyang kikilos. Nakasimangot ng bahagya, hindi mapigilan ni Gerald na sabihin kaya't ang discarding armboxing ng pamilya Crawford na iyon. Umiling siya pagkatapos ay huminga ng malalim si Gerald bago ito'y ang kanyang kamao papunta mismo sa braso ng papasok na lalaki. Tandang padamdam. Ang sumunod ay isang malutong na crack na nakakuha ng pansin ng lahat sa eksena. Ang trio mismo ay hindi mapigil ang mapang-isi. Pagkatapos ng lahat, alam nila ng lahat ng mga tao na ang isang solong suntok na may discarding armboxing ay sapat na upang maghati ng bakal. Dahil naswang ni Gerald ang kanyang kamao patungo sa volley ng mga suntok na iyon, walang pag-aalinlangan ang trio na ang kanyang braso ay dapat naganap na nabali. Kabanata 2026. Gayunpaman tulad ng iniisip nila tungkol doon, ang mapang-akit na sigaw ng kanilang kasama ay tumunog sa hangin. Napakasakit nito na lahat ay hindi mapigil ang manginig. Habang nagpapatuloy ang hiyawan, simpleng umatras si Gerald, ipinatong ang kanyang iba pang braso sa likuran niya nang hindi niya sinabi na, ito ba talaga ang buong sukat ng discarding armboxing ng pamilya Crawford? O ikaw ay masyadong walang kakayahan upang maayos na gamitin ito? Ang totoo, kanina pa sinaktan ni Gerald ang mga braso ng lalaki bago pa siya nagkaroon ng pagkakataong saktan siya. Dahil sa napakalawak na puwersa ng kanyang pag-atake, kapwa braso ng lalaki ang agad na nabali. Kalimutan ng pag-aalala tungkol sa kakayahang magamit pa ang diskarte, ang lalaki ay marahil ay mahihirapan na kahit na gamitin ang kanyang mga kamay upang kumain mula ngayon. Hindi alintana, sa wakas na tumigil sa pagsigaw ang lalaki, kaagad niyang sinama ng sama ng loob si Gerald. Hindi naman niya nakuha. Paano siya maaaring kontrahin ni Gerald ng perpekto habang ginagamit niya ang discarding armboxing? Ano pa, hindi man lang nagamit ni Gerald ang kahit kaunting importanteng chi nang mag-counterattack siya. Napakalaki ba ng kanilang pagkakaiba-iba sa lakas? Alinmang paraan nang makita ni Gerald kung gaanong puot ang nasa mga mata ng lalaki, tumawa lang siya bago sinabi, tingnan mo, kung gusto talaga ako ni Daryl na patay ako, dapat sana ay nagpadala siya ng mga malalakas na lalaki, hindi nakalulungkot na wimps na tulad mo. Gaano ka ba, Lisa? Galit na galit ang tatlong iba pang mga kalalakihan habang sinimula nila agad ang singilin kay Gerald mula sa iba markang paiwati ibang direksyon. Kung hindi sila maaaring manalo sa isang one-on-one battle, marahil ay nagkaroon sila ng pagkakataong ibagsak siya sa isang pangkat. Nang makita iyon, nawala ang ngiti ni Gerald nang mabilis na pumili ng isang bato sa lupa bago itapon sa kaliwa. Ang bato ay uminit laban sa lalaki sa kaliwang pisngi, dahilan upang tumigil siya sa pagmamadali dahil sa sobrang sakit. Nang hawakan ang pisngi niya, napagtanto ng lalaki na dumudugo na siya ng malubha. Habang itinapon ni Gerald ang dalawa pang bato, natagpuan ang natitirang duo na lumilipad pa atros. Sa matinding kirot sa kanilang mga dibdib, agad na nagwisik ng dugo ang mga kalalakihan sa pangalawang naabot nila sa lupa. To think that you amateurs would even dare to mess with me, still, you're all Crawfords, kaya handa akong iligtas ka. Ngayon, bumalik ka at sabihin kay Daryl na kung gusto niya akong makitungo, magpadala ng mas malakas. Kung hindi man magtutungo lamang ako sa Yearning Island maaga o huli upang kunin ang kanyang buhay ungol ni Gerald habang kumakalam ang ngipin. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na kinidnap ng kanyang lolo ang kanyang kapatid na babae at magulang, alam ni Gerald na mag-aalangan pa rin siyang patayin ang kanyang lolo kung magkita sila. Anuman, ang apat na kalalakihan ngayon ay mas nakakaalam kaysa sa higit na hominin si Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin nila ito, malamang na mapunta sila sa patay. Sa pag-iisip na iyon, sumisigaw ang pinuno pagkatapos lumipat ka.
Pinapanood ang apat na binugbog na lalaki pagkatapos ay umalis, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Para sa iba pa sa isla, pagkatapos mapanood muli ang apat na sumakay sa kanilang barko bago umalis, kaagad nilang sinimulang talakayin kung ano ang nangyari. Siya, apo ng pinuno. Lumilitaw ito. Gayunpaman, bakit pinapunta ng pinuno ang kanyang mga tauhan upang saktan ang kanyang apo? Sino ang nakakaalam alinmang paraan, ang bagay na ito ay hindi nababahala sa amin. May pakiramdam ako na ang pagsali sa lahat ng ito ay magdudulot lamang sa atin ng pagdurusa. Sa nasabing iyon pagkatapos tumitig kay Gerald ng ilang sandali pa, ang mga angkan ay nagkalat. Sa sandaling iyon si Aiden ay nagmamadaling lumapit kay Gerald habang binubulalas, Kuya Gerald. Ayos ka lang. Ang mga lalaking iyon ay ipinadala ng iyong lolo, tama ba? Kung sinisimula namin ang pagsunod sa kanila ngayon, tiyak na mahahanap namin ang Yearning Island. Walang pag-iling ang ulo, simpleng sagot ni Gerald, kalimutan mo na lang ito. Kabanata 2027. Ha, pero bakit? Nameligo ba kaming makarating dito mula sa Yonam upang makita lamang kung nasaan ang Yearning Island? Tanong ng tuliro na si Aiden. Bago pa man makasagot si Gerald, pumasok na si Master Ghost at sumagot, hindi namin sila masundan. Kumarap sa Master Ghost, tinanong ni Aiden, bakit eksakto? Kaya, dahil alam na ni Daryl na narito tayo sa islang ito, dapat isaalang-alang niya ang katotohanan na maaari din nating sundin sila. Sa pag-iisip na iyon, kung madali nating sundin ang mga ito, ngayon lamang natin mapahamak ang ating sarili, ngunit maaaring hindi rin natin maisave ang sinuman. Ikaw, para sa isang, alam na ang mga magulang ni Gerald ay nasa kamay pa rin niya. Maaaring handa tayong ipagsapalaran ang ating mga buhay, ngunit huwag nating ipagsapalaran ang buhay ng kanyang mga magulang, ipinaliwanag ni Master Ghost na nakakunot ang noo. Ang aking mga saloobin eksakto, Master Ghost, sagot ni Gerald habang umiling siya ng isang nakakalokong ngiti. Ngunit ngayon ang perpektong pagkakataon upang hanapin ang isla. Pakli ni Aiden, kinuyom ang kamao habang pinamartilyo ang hita sa inis. Ito ay, ngunit kung malapit tayo sa ating layunin, mas maingat tayo, sagot ni Gerald habang dahan-daang humarap sa likuran laban kay Aiden, kahit na mayroon siyang isang magaspang na ideya kung ano ang hangarin ni Daryl, alam niya na wala siyang magagawa tungkol dito. Kung sa bagay, nasa defensive pa rin siya, kaya ang tanging nagawa niya lang ay tanggapin ang mga panunuyan ni Daryl sa ngayon. Sana, makahanap siya ng basag sa kanyang mga plano maaga o huli. Mabilis sa gabing iyon, lahat ng apat na kalalakihan sa wakas ay nakatayo sa harapan ni Will. Makakunot lang ang noo ni Will nang makita sila. Pagkatapos ng lahat, ang isa sa kanila ay nabali ang parehong mga braso, ang isa pa ay may mga kakilakilabot na pasa sa kanyang kanang pisngi, at ang natitirang dalawa ay nakahawak sa kanilang mga dibdib. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay sa kalaunan ay gumawa ng pagkusa upang tanungin ano ang impyerno na nangyari sa inyong lahat. Nagpapalitan ng sulyap sa isa't isa, ngumiwi ang pinuno bago sinabi, si Gerald ay hindi inaasahan na malakas. Lahat kaming apat ay inilabas kahit na hindi siya gumagamit ng anumang kapangyarihan sa paglilinang, ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, maririnig ang apat na malakas, magkakasunod na sampal. Kayong walang kwentang mga bagay. Hindi ba't ang apat sa inyo ay may mga nasa pagitan na ranggo sa pamilyang ito? Paano kayong lahat na apat na nabigo na ibagsak si Gerald? Ano man, gaano siya seryoso? Sigaw ni Will. Siya, hindi nasugatan, ungol ng isa pa sa apat na lalaki matapos mag-atubili. Ano? Siya, hindi man lang nasugatan. Paano kayong lahat na nasa malulungkot na estado habang si Gerald ay nananatiling maayos? Tandang padamdam. Sigaw ni Will na nakaturo sa kanila habang tumatawa upang bitawan ang kanyang galit sa lahat ng nararapat na paggalang, Will, sobrang lakas ni Gerald. Hindi naman talaga namin siya tugma. Ang tanging dahilan lamang na buhay pa tayo ay dahil lahat tayo ay mga Crawford. Tandang padamdam panipi. Mamulong ang isa pang lalaki. Basta, umalis ka sa aking paningin. Lahat kayo. Umungal na si Will habang itinapon niya ang kanyang tsaa sa sahig, binasag ito sa 1,000,000 piraso. Pagkaalis nila, hindi mapigilan ni Will na maglakad pabalik-balik sa sala, humihingal ng hingal sa buong proseso. Think na sinasayang lang ng kanyang pamilya ang kanilang oras sa pagpapalaki sa mga walang kakayahang lalaking ito nang si Gerald ay mas malakas kaysa sa kanila. Pag-isipan nito kung paano ang impyerno ay isang nagtuturo sa sarili na tagapagtanim na ito ay malakas. Hindi niya dapat nagawang talunin ang mga alagad ng Crawford ng ganoong kadali. Hanggat kinamumuhian ni Will na aminin ito, hindi siya sigurado kung kaya niyang ibagsak ang lahat ng mga lalaking iyon ng mag-isa. Sa pag-iisip na iyon, lahat ng ito ay simpleng pag-flab sa kanya. Matapos ang paglipas ng ilang sandali pa, sa huli ay umupo si Will. Napaklench ang mga kamao, saka siya umungol, how the hell you are so powerful, Gerald?
Kung mananatili siyang buhay, tiyak na magtatapos siya sa pagiging hadlang. Habang totoo na ang pinuno ay kasalukuyang sinusubukang tanggalin sa kanya, hanggang kailan ito tatagal. Dahil ang bastard na iyon ay isang Crawford sa pamamagitan ng dugo, maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataong maging susunod na kahalili. Kabanata 2028. Si Will ay mayroong mga dahilan para mag-alala ito. Kung sa bagay, kahit na inagaw ni Daryl ang mga magulang at kapatid ni Gerald, hindi niya ito pinahirapan. Sa kabaligtaran, tinitiyak niyang alagaan sila ng mabuti. Ang katotohanan iyon ay hindi siya natapos. Iniisip ito habang ipinangako ni Daryl na siya ang magiging kahalili ng pamilyang Crawford. Sa huli, siya ay isang ampun lamang. Si Gerald naman ay isang totoong Crawford. Kung hindi niya mabilis na natanggal si Gerald, posibleng masolo si Gerald na pumalit sa kanya isang araw. Isinara ang kanyang mga mata upang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Tuluyang lumakad si Will sa pintuan at tumawag sa kanyang dalawang pinakatapat na tagasunod, pareho kayong pasok. Pagkapasok, isinara ng dalawa ang pintuan sa likuran nila bago sumagot ng Brother Will. Note bilang tugon pagkatapos ay magsindi si Will ng sigarilyo para sa pareho sa kanila at pati na rin ang kanyang sarili bago umupo sa isang bench. Tumawid sa kanyang mga binti, tinanong niya, dapat alam ninyong dalawa na si Gerald ay nasa Guam Island ngayon, di ba? May kamalayan tayo, sagot ng isa sa mga lalaki habang pareho silang nakatingin. Mabuti. Gusto kong magtungo kayong dalawa bukas para matapos si Gerald. Nais kong maging mabilis ang pagpatay na ito at mas kaunting mga tao ang makapansin sa iyo, mas mabuti, ungol ni Will habang pinipikit. Sa lahat ng nararapat na paggalang, kapatid na si Will, hindi ba sinabi ng pinuno na gusto lang niyang subukan kung gaano kalakas si Gerald? Ayaw niya siyang patay, tama. Naguguluhan na sabi ng ibang lalaki. Ang pagiging pinakamalapit na tagasunod ni Will, natural na alam nila ang tungkol sa mga order ni Daryl. Nakasimangot na sagot pagkatapos ay sagot din, aling bahagi ng gusto ko siyang patay hindi mo maintindihan. Tingnan, hanggat mananatiling buhay si Gerald, magiging banta siya sa aking posisyon bilang kahalili ng pamilyang Crawford. Kapag wala na siya sa larawan, wala nang ibang makakakuha ng posisyon na iyon kundi ako. Nakuha ko. Malakas at malinaw. Sagot ng dalawang lalaki, ngayon na nauunawaan kung saan ang gagaling si Will. Napakahusay. Ngayon ihanda ang inyong sarili. Inaasahan kong makarinig ng magandang balita mula sa iyo bukas. Matapos mapalaki kayong dalawa sa loob ng maraming taon, oras na para sa inyo na tumulong sa paglutas ng aking mga problema. Idineklarang Will na ang sigarilyo ay kalahating nasunog sa puntong ito. Roger yan. Sumagot kapwa sa kanila, hindi nagsasabi ng anupaman dahil alam nila na galit pa rin si Will, pagkatapos lamang nilang umalis nang magsimula ng gumaan ang pakiramdam ni Will. Pagkatapos ng lahat, pinalaki niya ang dalawang iyon mula sa simula, kaya't alam niya kung gaano sila kalakasan. Impyerno, plano pa niya na ipadala sila sa kompetisyon sa paglilinang bilang kinatawan ng pamilyang Crawford bago ito. Kung mataas ang kanilang pagraranggo sa kompetisyon, ang katayuan ng pamilya Crawford ay tiyak na tataas, sa gayon ay masiguro ang kanyang posisyon bilang susunod na pinuno. Hindi sana ako nag-abala tungkol sa iyo kung manatili ka sa Weston, Gerald. Gayunpaman, dahil masigasig kang maghanap ng gulo sa Yearning Island, sisiguraduhin kung hindi ka umalis sa lugar na ito. Ungol ni Will habang dinukot ang mga sulok ng kanyang mesa, hinihigpit ang hawak niya hanggang sa madurog ang mga sulok ng mesa. Pagbalik sa Gerald, bahagya siyang naapektuhan ng mga insidente kahapon. Tulad ng para sa mga residente sa Guam Island, hindi lamang nila ngayon alam na ang apo ng hepe ay nasa isla, ngunit tila nakikipaglaban siya sa pangunahing pamilya ng Crawford din. Anuman, lumingon si Gerald upang tignan ang mga tinawag na alagad ng Sacra Solis Palace bago sabihin, makakaasa ako sa inyong lahat mula ngayon at hanggang ngayon. Hindi mag-alala, Kuya Gerald. Siguraduhin naming bantayan ng maayos ang isla na ito. Walang makakarating sa islang ito nang hindi mo nalalaman. Sigaw ng karamihan bilang tugon habang papalitan sila ng tango. Kabanata 2029. Kasunod nito, ang mga alagad ng palasyo ng Sacra Solis ay naglakad ng pares upang simulan ang pagbabantay sa mga gilid ng isla. Matapos ang mga kaganapan kahapon, nagkaroon ng pakiramdam si Gerald na hindi na simpleng pagsubok sa kanya si Daryl. Mula sa mahulaan ni Gerald, mas maraming miyembro ng pamilya Crawford ang tiyak na papunta upang maghanap ng problema. Habang hindi takot sa kanila si Gerald, nag-aalala siyang gagawa nila ng masama ang mga tao sa paligid niya tulad ng kung paano si Lindsay ay dinakip ni Terenzio noon. Si Gerald para sa isa ay hindi na kailangan ng ganyang nangyayari muli. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Aiden na magtanong ano nga ba ang pangunahing pamilya ng Crawford hanggang sa kung nais talaga nilang tanggapin ka bilang apo ni Daryl kung gayon inimbitahan ka lang nila na bumalik. Sa kabaligtaran, kung nais ka nilang umalis maaari ka lang nilang palayasin.
Bakit dumaan ka pa sa nakakapagod na proseso ng pagsubok ng iyong lakas? Tulad ng alam ko, sagot ni Gerald habang umiling siya na may isang nakangiting ngiti. Habang hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Daryl, mas alam niya kaysa salungatin ang mga sinabi ng matandang iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nais na ilagay ang kanyang mga magulang at kapatid sa hindi kinakailangang panganib. Bueno, hindi tayo basta-basta mananatili dito magpakailanman, pagmamaktol ni Aiden habang nakaunat. Hintayin na lang natin at tingnan muna kung ano ang unang mangyayari. Bukod mas maraming lalaki ang ipinapadala niya, mas mataas ang tsansa nating malaman ang tungkol sa sitwasyon sa Yearning Island. Makikilos tayo kapag alam na natin ang sapat. Sagot ni Gerald sa walang tono na tono. Sa totoo lang, dapat kang mag-alala tungkol sa pagprotekta kay Miss Lawrence. Siya ang iyong kaluluwa, hindi ba? Tandaan, kung hindi si Gerald ang pumasok sa oras, malamang napatay na si Miss Lawrence ngayon, sabi ni Master Ghost na naging pamilyar kay Aiden. Ngayong magkakilala na sila ng mabuti, hindi na sila nagbahagi ng mga katahimikan at kahit na nagbibiro minsan. Ano man nang marinig iyon, sumigaw kaagad si Aiden, employer ko lang siya. Tulad ng kung pipiliin niyang magkaroon ng isang brutal na tao bilang kanyang kasintahan. Kung siya ang huling babae sa planeta, mas gugustuhin niya ang penonetiling walang asawa at komportable na pamumuhay. O sige, umalis na kayo, kayong dalawa. Hindi ngayon ang oras para dito. Alinmang paraan, dapat pareho kayong makapagpahinga habang maaari. Kung sa bagay, hindi namin alam kung kailan magwelga ulit ang mga Crawfords, sagot ni Gerald habang bahagyang kinakunot ang kanyang mga mata. Hindi tulad ng hahayaan mo akong lumaban pa rin, sabi ni Aiden. May point siya. Habang maaaring kailanganin niya upang maprotektahan si Miss Lawrence, ako, para sa isa, ay walang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa anumang uri, kaya't hindi ko talaga kailangan ang natitira. Ano man, may natutunan akong bago tungkol sa mapa ng dagat, dagdag ng Master Ghost. Oh, ano ang nalaman mo? Mabilis na tanong ni Gerald. Sa gayon, ang bagay ay dapat malinaw na isinasaad ng mapa ng dagat kung nasaan ang Yearning Island. Gayunpaman, simpleng wala ang isla. Bakit sa palagay mo ganon? Sagot ni Master Ghost habang isinara niya ng mahigpit ang mga pinto. Walang ideya, sabi ni Gerald habang umiling. Sa gayon, pagkatapos ng pag-isipan ito sa nakaraang mga araw, isang pag-iisip ang biglang dumating sa akin ngayon. Dahil ang mapa ng dagat ay tumuturo sa direksyong ito sa pangkalahatan, maaari ba't nasa lugar na tayo ng Yearning Island? Iminungkahi ni Master Ghost habang kinukuha ang mapa ng dagat at itinuro ang kanilang isla. Ano? Sinasabi mo na nasa Yearning Island na tayo? Sagot ni Gerald, buong paglaki ng mata niya. Tulad ng sinabi ko, ang lugar ng Yearning Island. Kita mo, nararamdaman ko na ang pangalang Yearning Island ay hindi itinalaga sa isang-isahang isla, ngunit sa halip sa lahat ng mga isla sa loob ng lugar na ito. Sinabi ni Master Ghost habang iginuhit niya ang isang bilog sa paligid ng mga isla sa mapa. Sinasabi mo na ang Yearning Island ang pangalan para sa kumpol ng mga isla na ito. Ungol ni Gerald na nakakunot ang noo. Hindi niya naisip ito sa ganitong paraan. Kabanata 2030. Ang kutob lang nito. Palaging may posibilidad na ang totoong lokasyon ng Yearning Island ay nakatago ng maayos at hindi matatagpuan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mapa ng dagat. Pagkatapos ay muli, hindi nangangahulugan na ang teorya ko ay ganap ding mali, sagot ni Master Ghost habang umiling. Iyon ay may katuturan, ungol ni Aiden. Ginagawa nito. Gayunpaman, kung ang Yearning Island ay tunay na tumutukoy sa kumpol ng mga isla, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay alamin kung aling isla ang pangunahing pamilya ng Crawford ay sa pinakadulo. Alam namin na wala sila sa isang ito, sagot ni Gerald na may bahagyang nakasimangot sa mukha. Sa totoo lang pa rin, medyo nalilito ako tungkol sa lahat ng ito, sabi ni Aiden habang kumakamot sa likod ng kanyang ulo. Kung hindi mo maiintindihan ang isang simpleng konsepto pagkatapos ay mag-focus lamang sa pagprotekta kay Lindsay, sagot ni Gerald habang tinutukan ang balikat ni Aiden. Hindi, syempre naiintindihan ko ang teorya ng Master Ghost. Iyon lang, hindi mo ba nahanap na medyo kakaiba ito? Dahil ang lahat ng mga isla ay napakalapit sa bawat isa, bakit hindi pinadala ng pangunahing pamilya Crawford ang mga tao sa gabi upang lumipat? Bakit padadalhan ang mga tao dito upang masuri lamang ang ating sitwasyon? Paliwanag ni Aiden habang nagpatuloy sa pag-iisip tungkol dito. Nang marinig iyon, huminto sandali si Gerald bago kumaway ang kanyang kamay habang sinabi niya, bueno, ang pag-iisip tungkol dito ay hindi tayo makakapagpunta kahit saan. Hayaan mo lang na ang tanong ay sa ngayon. Sa palagay ko, kaya mauna ka muna pagkatapos. Kukunin ko. Magpahinga ka, sagot ni Aiden na napabuntong hininga, sumuko na sa pag-iisip sa ngayon. Kung sa bagay, alam niya sa isang katotohanan kailangan lang niyang gumawa ng isang galaw nang inutusan siya ni Gerald. Ang natitira ay walang kinalaman sa kanya.
Pinapanood si Aiden pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid, hindi mapigilan ni Gerald na maiiling habang sinabi niya na walang magawa na sinabi, ang batang ito, ngayong umalis na si Aiden, now joke si Master Ghost na tanungin, kaya, sa palagay mo may katuturan ba ang sinabi ko? Kung gagawin mo ito dahil ang Yearning Island ay marahil isa sa iba pang mga kalapit na isla, dapat nating simulan ang pagsisiyasat sa kanila sa halip na maghintay dito. Tanggihan natin ang paggawa niyon. Habang tiyak na maaari nating isaalang-alang ang paggawa nito sa paglaon, tandaan na habang nakatayo tayo sa ilaw, ang mga taong iyon ay nagtatago sa dilim. Kung mabilis tayong kumilos at matuklasan, maaaring hindi ka nais-nais ang sitwasyon. Sagot ni Gerald. Naisip kong sasabihin mo iyon. Gayunpaman, sa palagay mo hindi ba tayo masyadong pasibo ngayon? Sabi ni Master Ghost na alam kung saan nanggaling si Gerald. Gayunpaman, ang anumang bagay ay mas mahusay kaysa sa manatili lamang. Tuldok-tuldok. Matapos pag-isipan ito tungkol sa ilang sandali, sinabi ni Gerald na kalaunan, bigyan mo ako ng mapa ng dagat. Nodding bilang sagot, pagkatapos ay nakuha ni Master Ghost ang mapa ng dagat mula sa panloob na bulsa ng kanyang jacket bago sumagot, narito ka. Gayunpaman, tulad ng ibibigay na niya kay Gerald, hindi mapigilan ni Master Ghost na mapansin ang isang kakaibang bagay sa mapa. Matapos itong maingat na pag-aralan ito saglit, si Master Ghost na tiningnan ang mapa ng maraming beses na kabisado niya ang lahat ng mga kinalalagyan nito, sa paglaon ay sinabi, ang mapa ay nagbago, Gerald, maaari ba itong Yearning Island? Malinaw na naiiba ang mapa habang pinag-aaralan niya ito ilang minuto lamang ang nakakaraan, ano? Saan? Tanong ni Gerald habang mabilis siyang tumingin kung saan nakaturo si Master Ghost. Tama talaga, mayroon na ngayong isang bagong isla sa mapa. Gayunpaman, bago pa ito masilip ni Gerald na wala ang isla bago ang kanilang mga mata. Naturally, lubos itong naguluhan sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lahat hanggang sa puntong ito, simpleng ipinapalagay nila na ito ay isang ordinaryong mapa lamang. Ngayon na nasaksihan nila ang nawawala na isla na ito, gayunpaman, alam nila na ang mapa ay tiyak na nagtataglay ng higit pang mga lihim sa loob nito. Matapos ang pagtitig sa blankong lugar kung saan naroon ang isla, ilang sandali, kumalas si Gerald dito bago magtanong ano ang nasa lupa tungkol sa. Tuldok-tuldok. Bigyan mo ako ng isang sandali upang pag-isipan ito, sagot ng pantay na flabbergasted na Master Ghost. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, biglang lumitaw muli ang isla sa gilid ng mapa. Bilang ito ay naging, ang isla ay patuloy na gumagalaw. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ng duo na tila may mga tao sa isla, gayunpaman, higit na nag-aalala, ang katotohanan na ang mga taong iyon ay tila naghohos ng ilang uri ng ritual na pagsasakripisyo. Kabanata 2031. Ang tribo ng Sidom. Pagkakita nito, lumabo si Master Ghost. Ano ang tribo ng Sidom? Lalo namang naguluhan si Gerald. Hindi niya inaasahan na ang mapa ng dagat ay maaaring magbago. Halos lampas sa kanyang imahinasyon. Naaalala ko ngayon, Gerald. Alam ko kung paano hanapin ang lokasyon ng Yearning Island. Sinampal ni Master Ghost ang kanyang hita at nagsuot ng ngiti sa kanyang mukha. Sabihin mo na lang, huwag mo akong panatilihin sa suspense. Nakasimangot si Gerald. Ang tribo ng Sidom ay isang sinaunang tribo. Nakatira sila sa Yearning Island. Pagkatapos dumating si Daryl at tinaboy sila palayo sa isla at sinakop ang isla. Gulat na sabi ni Master Ghost. Hindi ko masyadong nakuha. Hindi ba ang Yearning Island ang isa sa mga islang ito? Nagsindi ng sigarilyo si Gerald. Hindi niya maintindihan ang sinabi ni Master Ghost. Ako ang may kasalanan. Napaka-misteryoso ng Yearning Island. Narinig ko lang ito tungkol sa aking Panginoon. Kung hindi dahil sa pagbabago sa mapa, hindi ko ito maaalalahanan. Ang Yearning Island ay wala sa mga islang ito. Ito ay isang lumulutang na isla na lilito lamang sa mapa ng hindi sinasadya. Alam ng tribo ng Sidom ang paraan upang pumunta sa Yearning Island. Siyempre, makakarating din tayo doon kung susundin natin ang barko ng pangunahing pamilya Crawford. Inalis ng lalamunan ni Master Ghost at ipinaliwanag. Siyempre hindi namin masusunod ang mga Crawfords. Hindi agad sumang-ayon si Gerald. Kaya nangangahulugan iyon na kailangan nating hanapin ang tribo ng Sidom kung nais nating hanapin ang Yearning Island. Maaari nating malaman ang paraan upang makarating doon sa kanila. Saka lamang natin mahahanap ang isla at makakapunta doon. Nagpatuloy si Master Ghost. Saka ano pa ang hinihintay mo? Tayo na. Pinatay ni Gerald ang sigarilyo sa kanyang kamay. Saan? Tinawakan ni Master Ghost ang braso ni Gerald. Upang hanapin ang tribo ng Sidom, syempre. Ang isla na kanilang tinitirhan ay minarkahan na sa mapa ng dagat. Kung alam natin ang eksaktong lokasyon ng Yearning Island, magkakaroon kami ng pangingibabaw dito. Sa pag-aakalang makikita niya agad ang kanyang mga magulang, pakiramdam ni Gerald ay nabigla.
Larawan lang ito ng Yearning Island. Ang tribo ng Sidom ay matagal nang tumigil upang mabuhay sa dagat. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanilang mga inapo ay dapat nasa Japan. Ngunit kung alam pa rin nila ang paraan upang pumunta sa Yearning Island, hindi ako sigurado. Umiling si Master Ghost. Isang imahe. Sumimangot kaagad si Gerald at tumingin sa mapa ng dagat. Oo naman, ang isla kung saan matatagpuan ang tribo ng Sidom ay hindi katulad ng ibang mga isla. Mukha itong napaka-ilusyon, halos parang magkakalat ito kung kinaway mo ang iyong kamay dito. Ngayon, nasa sa iyo na ang magpasya. Kung magpapatuloy manatili dito at maghintay para sa pamilyang Crawford na patuloy na magpadala ng mga tao dito, upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa sitwasyon sa Yearning Island, o upang pumunta sa Japan upang hanapin ang tribo ng Sidom upang malaman ang lokasyon at paraan upang makarating sa Yearning Island. Napatingin si Master Ghost kay Gerald at marahang nagtanong. Hayaan mo akong mag-isip. Nagpalabas ng ulap ng usok si Gerald. Nakaupo sa kanyang upuan, nagsindi si Gerald ng isa pang sigarilyo at sinimulang paninigarilyo ito. Hindi sila gaanong malapit sa Yearning Island ngunit nakipag-ugnay sila sa pangunahing pamilya Crawford. Nangangahulugan ito na lumalapit siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Kabanata 2032. Gayunpaman, hindi ito ginagarantiyahan para sa kanila na makuha ang impormasyon ng Yearning Island o malaman ang tungkol sa susunod na ideya na makakaisip ni Daryl upang makitungo sa kanya. Kung umalis sila at nagpunta sa Japan, hindi tiyak na mahahanap nila ang tribo ng Sidom. Kahit na natagpuan nila ang mga ito, maaaring ito ay tulad ng sinabi ni Master Ghost. Ang mga inapo ng tribo ay maaaring nakalimutan na ang tungkol sa Yearning Island at ang kanilang pagsisikap ay naging walang kabuluhan, na sayang ang kanilang oras. Saglit, nasa dilema si Gerald. Umupo sa tabi niya si Master Ghost, hindi siya minamadali o sinasabing anuman. Makalipas ang halos kalahating oras, umayos ang lalamunan ni Gerald at tumayo. Pagkatapos ng paglipat-lipat sa sala, huminto siya sa harap ng Master Ghost. Tinaas ang ulo ni Master Ghost at tumingin kay Gerald. Pumunta tayo sa Japan. Saglit na nag-isipan si Gerald at mahinahon na sinabi. Kumusta naman ang sitwasyon dito? Tanong ni Master Ghost. Hindi kami mag-abala tungkol dito. Hanggat natutunan natin ang lokasyon ng Yearning Island mula sa tribo ng Sidom, magkakaroon tayo ng pangingibabaw. Ang pananatili dito ay mananatili lamang sa atin sa masunurin na panig. Umiling si Gerald. Sa loob ng kalahating oras, naisip niya ang tungkol sa lahat ng posibleng mga senaryong maaaring mangyari. Susundan kita. Wala nang sinabi si Master Ghost. Kung ganun, maghanda ka. Aalis kami sa susunod na 2 araw. Ibabalik muna namin si Lindsay sa Weston at magtungo kaagad sa Japan. Tumango si Gerald at sinabi, kailangan bang sabihin natin sa kanila? Ang Master Ghost ay tumutukoy kay Aiden at sa mga alagad ng Sacrasolis Palace. Hindi, sasabihin namin sa kanila bago umalis. Umiling si Gerald. Kinagabihan, bumalik si Gerald sa kanyang silid pagkatapos kumain. Nais niyang planuhin ang paglalakbay sa Japan. Dahil ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga magulang at kapatid, hindi siya maaaring kumilos ng madali. Bukod dito, ang pagsubaybay sa tribo ng Sidom ay hindi isang simpleng gawain. Sa parehong oras, ang dalawang tagasunod ni Will Crawford, Arnold Crawford at Sawyer Crawford ay nagtungo sa Guam Island ng gabi. Sa halip na bukas na dokang sa pier tulad ng naunang 4 na kalalakihan, nakarating sila sa baybayin sa likuran ng isla sa halip. Pagkatapos ng lahat, ang 4 ay dumating dito kasama ang utos ng pinuno upang subukan ang lakas ni Gerald, samantalang silang dalawa ay sumailalim sa lihim na utos ni Will Crawford na patayin si Gerald. Sawyer, kung alam ng pinuno ang ginagawa natin, ano sa palagay mo ang mangyayari sa amin? Matapos mapadpad ang bangka, umakyat muna si Arnold sa pampang. Gayunpaman, hindi siya direktang pumasok sa isla. Sa halip, umupo siya sa isang malaking bato sa baybayin at marahang nagtanong. Ano pa ang mangyayari? Tiyak na walang magandang mangyayari sa atin. Mapait na ngumiti si Sawyer at umiling. Dapat walang problema. Pagkatapos ng lahat, ito ang misyon na ibinigay sa atin ni Will. Alinmang paraan siya ay alagad ng pinuno. Kung may maliman, makakahawak siya. Sumulyap si Arnold patungo sa isla. Gupitan mo na ang basura. Bilasin natin at tapusin na si Gerald upang maaga tayong makabalik. Kung maaantala pa natin ito, hindi ito magdudulot ng anumang kabutihan sa atin. Sa sandaling nakarating sa pampang si Sawyer, direkta siyang naglakad papunta sa isla. Nawala sa kadiliman ang dalawa. Sa silid, inayos ng maikli ni Gerald ang plano para sa kanyang paparating na pagdating sa Japan. Nang malapit na siyang matulog, bigla niyang naramdaman na may mali at nasumpungan ang lakas ng kanyang Herculean primordial spirit na hindi mapigil sa kanyang katawan. Papalapit sa kanya ang mga magsasaka.
Ito ang unang naisip na pumasok sa kanyang isipan. Bumaba si Gerald sa kama at tumabi sa gilid ng bintana. Pinabalaan siya ng kanyang likas na ugali na may isang taong malapit sa kanya. Gamit ang kanyang daliri, iginuhit ni Gerald ang kurtina ng bahagya at tumingin sa labas, pinaikit ang mata. Kabanata 2033. Gayunpaman, madilim sa labas, tila walang kakaibang nangyayari. Pa rin, naramdaman ni Gerald na may isang bagay na naka-off. Kinuha niya ang jacket niya, itinulak ang pinto at naglakad palabas sa dulo ng koridor. Pagkatapos dumaan siya sa bintana at umakyat sa bubong. Dalawang lalaki ang nakayuko sa rooftop. Ano ang tinitignan mo? Pagkakita sa kanila, ngumiti si Gerald at nagtanong. Hindi na kailangang isipin pa ni Gerald upang malaman na ang mga taong ito ay ipinadala ni Daryl at mas malakas sila kaysa sa dating apat. Lumipat ka. Narinig ang tunog sa likuran nila, inilabas ni Arnold ang kutsilyo mula sa baywang ng walang pag-aalanggen. Ang kutsilyo ay nagpalabas ng isang malamig na aura sa ilalim ng ilaw ng buwan. Tumalon siya palabas tulad ng isang itim na panther at nag-charge kay Gerald. Si Sawyer, na nasa tabi niya, ay hindi nag-atubiling at siya ay umaatake mula sa kabilang direksyon. Tumakbo siya kay Gerald mula sa tagiliran. Kapag ang dalawa ay umatake sa pagbuo, ang sinumang pantay o mas malakas sa kanila ay hindi makatiis. Hindi mo talaga nahanap na nakakaabala ito. Sa oras na makita ni Gerald ang mga kutsilyo at ang kanilang mga kilos, agad siyang kumuha ng isang paninindigan. Halos agad, ang tatlo ay nahilo sa bawat isa. Patuloy na iniiwas ni Gerald ang atake. Sa paglaban niya sa atake nila, nagawa pa rin niyang kontra-atake. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Gerald na patayin ang mga tao mula sa pamilya Crawford dahil maaari itong makaapekto sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Bukod, alam ni Gerald na sila ay pinadala ni Daryl para lang masubukan ang kanyang lakas at hindi talaga siya mapahamak. Snap! Inagaw ni Gerald ang kutsilyo mula sa isa sa kanila patagilid. Pagkatapos iniunat niya ang kanyang kamay at hinaampas ang kanyang likuran. Ang malakas na puwersa ay halos nawala sa kanyang paa. Napaatras siya paatras at nahulog mula sa rooftop. Ang pagkahulog mula sa ikalawang palapag ay hindi mapanganib sa lahat sa mga nagtatanim. Sa gayon, binagsak ni Gerald ang ibang tao gamit ang isa pang sampal. Pagkatapos tumalon siya sa lupa. Bago pa tumayo ang lalaki ay binigyan pa siya ni Gerald ng isa pang sipa. Ubo, hindi naman makareact si Arnold. Nang subukan niyang pigilan, nakaramdam na siya ng matalim na sakit sa kanyang dibdib. Pagkatapos nagagos siya ng isang subo ng dugo at kumuha ng ilang hakbang paatras, hawak sa kahoy na haligi upang patatagin ang kanyang sarili. Arnold, ayos ka lang ba? Tumalon si Sawyer pagkatapos kay Gerald. Nang makita niya ito, dali-dali siyang nagtanong. Mabuti na lang ako. Gawin itong mabilis. Huwag mag-atubiling. Sigaw ni Arnold, nakahawak sa dibdib at humihingal ng malakas. Nais nilang samantalahin ang gabi upang patayin si Gerald, ngunit hindi nila inaasahan na matutuklasan sila. Kung iginuhit nila ang atensyon ng iba kahit na mapatay nila si Gerald, makikita sila ng mga tao sa isla at ikakalat ang balita sa Yearning Island. Pahinga ka muna. Haharapin ko siya. Hawak ni Sawyer ang kutsilyo sa isang baligtad na kapit at sinama ng masama ang tingin kay Gerald. Pagkasabi na lang niya nun ay sumugod na siya at sinilip ang kutsilyo sa kanyang kamay. Tumalikod kaagad si Gerald, hinampas ang braso gamit ang isang kamay at sinuntok sa dibdib ng isa pang kamay. Agad na sumalakay kaagad si Sawyer. Sinaksak niya ng husto ang dibdib ni Gerald gamit ang maikling kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay. Pagkakita ng kutsilyo, nawala agad ang ngiti sa mukha ni Gerald. Napagtanto niya na ang taong nasa harap niya ay sinusubukang patayin siya, hindi katulad ng apat na lalaking ipinadala ni Daryl upang subukan ang kanyang lakas kanina. Gusto mo akong patayin? Agad na hinawakan ni Gerald ang pulso ng lalaki at nagtanong ng walang pakialam, nakatingin sa patalim. Arnold, huwag ka na lang tumayo dyan. Halika at tulungan mo ako. Hindi inaasahan ni Sawyer na malalampasan ni Gerald ang kanyang atake at agawin siya kaya't nagmamadaling sumigaw. Kabanata 2034 na narinig ang sigaw ni Sawyer, hindi sumugod na tumakbo si Arnold. Snap! Pinaikit ni Gerald ang mga mata. Matapos ang laban ngayon lang, alam na niya na ang dalawang disipulo na ito ay hindi darating upang subukan ang kanyang lakas. Sa halip, totoong nais nilang patayin siya. Dahil ganyan ang kaso, hindi niya sila lalayo ng ganon kadali. Mas malakas na lakas, pinisil ni Gerald ang kamay ng lalaki. Ang tunog ng pag-crack ng mga buto ay narinig kaagad at ang pulso ni Sawyer ay nasira kaagad na ang kanyang palad at braso ay baluktot na parang arco. Aking kamay. Nararamdaman ng matinding kirot, nagbago agad ang mukha ni Sawyer. Nagpumiglas siya ng husto, nadapa sa likuran at nahulog sa lupa. Gerald, how dare you come near Yearning Island? Huwag mo ring isiping iwan ang lugar na ito ng buhay.
Nang makita na sinaktan ni Gerald ang kanyang kapatid, galit si Arnold at sinisingil ulit niya si Gerald ng isang kutsilyo sa kanyang kamay. Matapos mapagayos ang isang lalaki nang nag-away sila ng one-on-one, napakadali niyang mapigilan siya ni Gerald. Inihagis niya ang kutsilyo sa tagiliran at yapakan si Arnold sa lupa. "Pakawalan mo ako." Nanlaki ang mga mata ni Arnold sa takot. Hindi niya inaasahan na hindi niya talaga kayang labanan si Gerald nang biglang ipinakita ng huli ang kanyang lakas. Sa isang iglap lang tinatapakan na siya ni Gerald sa lupa. Labis na nagpumiglas, ngunit ang lakas ni Gerald ay napakalawak. Kahit anong pilit niya, hindi lang siya nakakalaya. Nakatingin sa lalaking nasa ilalim ng kanyang paa at sa isa pa na nanginginig ng husto, hawak ang kanyang pulso, nagsindi ng sigarilyo si Gerald at nagsimulang umusok ng dahan-dahan. Di nagtagal, naakit si Aiden ng gulo sa labas. Sumugod sa harapan si Master Ghost at tumayo sa harapan ni Gerald. Sa pagtingin sa tanawin, marahan niyang tinanong, ang mga lalaking ito ay ipinadala muli ng pangunahing pamilya Crawford upang maghanap ng problema. Hindi lang ito naghahanap ng gulo. Sa pagkakataong ito, gusto nila akong patayin. Pinaikit ni Gerald ang mga mata. Kung hindi sila Crawfords, papatayin niya agad sila sa sandaling napagtanto niya ang kanilang totoong motibo. "Patayin kita." Ang mga dumating na naghahanap ng gulo dati ay nagsabi na sumailalim sila sa utos ng pinuno upang subukan ang iyong lakas. "Nagbago na ba ang isip ng lolo mo?" Natagpuan ito ng Master Ghost na hindi makapaniwala. Marahil, umiling si Gerald at ngumiti. Hindi niya makuha ang anumang alaala sa kanya na nag-time kasama si Daryl. Ang lolo na ito, sa kanya, ay kamag-anak lamang na may kaugnayan sa dugo. Hindi niya alam ang tungkol sa kanyang karakter at estilo ng pagkilos. Gayunpaman, may ilang pagdududa si Gerald. Paano nabago ng ulo ng pamilya ang kanyang isip ng napakabilis? Bago pa niya ito mapagnilay, may isang ideya na naisip sa kanyang isipan. Ngumiti si Gerald at sinabi, o baka naman pinadalhan sila ng ibang mga miyembro ng pamilyang Crawford. Kung sa bagay, wala lamang isang leader sa pamilya. Anong ibig mong sabihin? Napakamot ng ulo si Master Ghost. Dalhin mo sila. Itatanong ko sila mismo para makita kung sino ang gustong pumatay sa akin. Ibinaba ni Gerald ang kanyang paa at hinablot mula sa lupa si Arnold. Habang hinihila si Arnold papasok ng sala, kahit gaano kahirap ang hirap niya, hindi siya makawala mula sa hawakan ni Gerald. Makalipas ang 5 minuto, naupo si Gerald sa sofa na may sigarilyo sa kamay. Tumayo sa harap niya sina Arnold at Sawyer bilang paglaban. Ang patalim ay inilagay mismo sa mesa sa harap ni Gerald. "Sabihin mo sa akin sinong matandang miyembro ng pamilya Crawford ang nagpadala sa iyo upang patayin ako." Nang malapit nang matapos ang sigarilyo ay itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at tiningnan sila. "Gerald Crawford, ngayong nasa kamay mo kami, magagawa mo ang nais mo. Huwag subukang manipulahin kami, wala kaming sasabihin sa iyo." Napatingin si Arnold kay Gerald na namula ang mga mata. Kabanata 2035. Paimpal niyang hindi inaasahan na ganito kalakas ang lakas ni Gerald. Sa kanyang impression, ang isang clansman na lumaki sa labas ng pamilya ay dapat lamang isang entry level na magsasaka. Kahit na kung ang apo na ito ng pinuno ay may ilang talento, dapat madali nilang mahawakan siya ng kanilang lakas. Gayunpaman, noong nag-away na lamang nila napagtanto na ang kakayahan ni Gerald ay lampas sa inaasahan nila. Hindi man sabihing ang mga tagapamagitan na antas na disipulo ng pamilya na tulad nila, kahit na ang mga advance na alagad ay hindi maaaring saktan si Gerald. "Well, napakahigpit mo talaga." Tinaasa ng kilay ni Gerald. Hindi gulat na gulat sa sinabi nila Gerald, kung ikaw ay matino, dapat mong iwanan ang lugar na ito. Kahit sabihin namin sa iyo kung sino ang nag-uutos sa amin na pumunta sa Gong Island, makakahanap ka ba ng Yearning Island?" Tinakpan ni Sawyer ang kanyang pulso at sinabi sa pamamagitan ng nakakakuyang ngipin. "Kaya ang lugar na ito ay tinatawag na Gong Island." Nagsindi na naman ng sigarilyo si Gerald. "Gupitan ang basura. Huwag isiping makakuha ng anumang impormasyon mula sa ating dalawa ngayon. Maaari mo kaming patayin kung nais mo. Inaamin namin ang pagkatalo." Inilayo ni Arnold ang kanyang ulo. "Hindi kita gaanong pinapatay. Pagkatapos ng lahat, sa isang diwa, ako ay bata pa ng master ng pamilyang Crawford. Kayo ang mga alagad ng pamilyang Crawford, kaya dapat kayo ay maituring na aking mga kalalakihan. Ngunit ang usapin ngayon ay malamang na hindi magtapos din ng maayos, kaya't wala sa inyo ang nais makipag-usap, subukan natin ang aking mga pamamaraan." Narinig ang kanilang mga salita, ang kamay ni Gerald na may hawak na sigarilyo ay tumigil saglit. Pagkatapos dinurog niya ang sigarilyo na kinuha niya sa loob ng ashtray ng 2 puff, tumayo, at lumakad papunta sa kanila. Pagkaalis na lang ng mga salitang iyon sa kanyang labi, nakatayo na si Gerald sa harap ni Sawyer. "Ano ang sinusubukan mong gawin?
Pagtingin kay Gerald, si Sawyer ay napanganga sa takot. Wala akong gagawin. Gusto lang kitang makilala. Ngumiti ng mahina si Gerald. Iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan ang kamay ni Sawyer na baluktot at pinilit ulit dito. Basag. Ang tunog ng pagcrack ng buto ay narinig. Narinig ang tunog, hindi mapigil ang sumimangot sina Aidan at Master Ghost. Pumasok kaagad si Lindsay sa kanyang silid. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong bagay noon at hindi niya inaasahan na si Gerald ay talagang malupit na ito, nalilipitin niya ang kamay ng isang tao ng napakalupit. Gerald, ikaw. Ang matinding sakit na ginawa kay Sawyer na halos kumalot sa kanyang ngipin. Matapos maghirap ng dalawang magkasunod na matinding pinsala, alam na alam ni Sawyer sa kanyang puso na nasira na ang kanang kamay. Kahit na natanggap siya ng paggamot pagkatapos na bumalik sa pamilya, magdusa pa rin siya ng permanenteng kapansanan. Sa isang nagtatanim, ang isang may kapansanan na kamay ay kapareho ng parusang kamatayan. Gerald Crawford, kung gusto mo kaming patayin, bilisan mo lang. Huwag mo na kaming pahirapan. Kinuyam ni Arnold ang mga kamao. Kung hindi pa niya namalayan ang malawak na agwat sa pagitan ng lakas nila ni Gerald, ipinaglaban niya sana ang kanyang buhay. Dahil magkapareho kami ng apelyido, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sagutin ang aking katanungan ng matapat at maaari kong isaalang-alang ang pagtipid sa inyong dalawa at pabayaan kang bumalik sa Yearning Island ng ligtas. Kung hindi man, itatabi kita sa tabi ko. Tulad ng para sa kung mawawala sa iyo ang iyong braso o ang iyong binti, ito ay ganap na nakasalalay sa aking kalooban. Habang nagsasalita si Gerald, hinawakan niya ulit ang kamay ni Sawyer. Kabanata 2036. Kagaya ng paghahanda ni Gerald na muling magsikap muli, biglang nagsalita si Arnold. Teka, pagkatapos ng panloob na laban, nagpa siya pa rin si Arnold na pigilan si Gerald. Siya at si Sawyer ay tunay na magkakapatid kung tutuusin at nagsanay silang magkasama mula noong sila ay bata pa. Hindi niya kayang makita si Gerald na nakaagap sa magkabilang braso ng kanyang kapatid. Hindi lamang siya magiging kasapi ng mga sekta ng paglilinang, ngunit siya ay mawawalan din ng kakayahan. Oo, napatigil si Gerald sa paggalaw upang tingnan siya. Arnold, tiyak na hindi tayo magiging maayos kung sasabihin mo ito. Pinigilan ni Sawyer ang sakit. Kahit na sila ay itinuturing na malapit kay Will Crawford dahil sa pagsunod sa kanya sa maraming taon, alam nila kung gaano kalupit si Will. Hindi ko lang kayang panindagan at panoorin na nawalan ka ng ganyang-ganyan. Sambit ni Arnold sa pamamagitan ng mga ngiting ngisi habang nakakuyom ng kamao. Sinong nagpadala sa iyo? Si Daryl Crawford ba o ang iba pa mula sa pamilyang Crawford? Wala namang inabala si Gerald sa iba pa. Nais lamang niyang malaman ang sitwasyon sa Yearning Island. Si Will Crawford iyon, huminga ng malalim si Arnold at umamin. Sino si Crawford? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Gerald ang pangalang ito. Si Will ay pinagtibay ng master at malamang ay siya ang tagapagmana ng pinuno ng pamilya Crawford. Kami ang kanyang mga pinagkakatiwalaang mga nasasakupan at sinundan siya ng halos 20 taon. Matapos masabi ng malakas ang pangalan ni Will, talagang nakaramdam ng kaginhawaan si Arnold. Wala kaming laban sa bawat isa at ngayon ko lang narinig ang kanyang pangalan sa aking buhay. Bakit niya ako gugustuhin na patay? O ito ba ay isang order mula kay Daryl? Si Gerald ay interesado kay Will. Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang taong ito, nakakuha siya ng isang matinding pagkamuhi ng pagkagalit mula kay Will. Hindi inisyo ng Master ang utos na ito, ngunit ipinasa sa kanya ni Master ang gawain na makitungo sa iyo. Ang 4 na kalalakihan mula noon ay pawang ipinadala ni Will, ngunit hindi inaasahan na magiging napakalakas mo. Nag-alala si Will na sa sandaling makakonekta ka sa Yearning Island, ikaw ay magiging isang nagbabantang pagkakaroon sa kanyang katayuan, kaya't lihim mong pinadalhan kanya upang mawala ka. Umiling si Arnold. Ako ang papalit sa posisyon niya. Napabalikwas ng bahagya si Gerald. Tila, hindi niya inaasahan na maririnig ito at nagsimula siyang tumawa ng malakas pagkalipas ng ilang sandali. Nalaman lamang niya ang mga Crawfords matapos na maaga ang kanyang mga magulang at kahit na si Daryl ay kanyang sariling lolo, sila ay nauugnay lamang sa dugo. Hindi ito magiging labis upang tawagan silang hindi kilalang tao o kahit na mga kaaway. Ang pagkapuot ni Gerald ay halos gusto niyang sirain ang buong pamilya Crawford ng buo. At ngayon talagang nag-aalala si Will tungkol sa pag-agaw niya sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng ulo ng pamilya. Ito ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig niya sa maraming taon. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nais mong malaman kaya maaari mo ba kaming bitawan ngayon? Tanong ni Arnold na nakatingin ang mga mata kay Sawyer. Ngayon na ang mga pulso ni Sawyer ay nasira lang, maaaring magkaroon sila ng paraan upang maisave siya kung bumalik sila kaagad sa Yearning Island.
Isa pang bagay, kinawayan siya ni Gerald. Nasaan ang island at paano ako makakapunta doon? Tanong ni Gerald habang tiningnan siya ng mabuti. Wala talagang pag-asa si Gerald para dito, ngunit ang dalawang ito kung tutuusin, malapit kay Will. Maaaring alam nila kung paano pumasok sa Yearning Island. Kung makukuha niya ang sagot sa kanila, hindi niya kailangang bisitahin ang Japan at hanapin ang tribo ng Sidom at makakasave ito ng maraming problema. Hindi ko alam. Umiling si Arnold. Lumabas ka sa Yearning Island at babalik ka doon ngayon. Paano ka makakabalik kung hindi mo alam? Inisya ni Gerald. Kabanata 2037. Upang sabihin sa iyo ang totoo kahit na kami ay mula sa Yearning Island, ang paraan ng aming pag-alis at pagbabalik ay laging kakaiba. Kailangan naming magulat kay Will ng maaga at maglakbay alinsunod sa direksyong tinukoy niya at palaging magkakaiba ang mga direksyon. Hindi nagtagal pagkatapos magulat, maaari naming makita ang balangkas ng Yearning Island at maaari na kaming makapasok sa isla. Gayunpaman kung hindi kami mag-uulat, hindi namin kailanman mahahanap ang Yearning Island kahit na tumulak kami sa kabila ng dagat magpakailanman. Umiling si Arnold. Totoo ba yan? Nawala ang panunuya ni Gerald. Sinabi pa namin sa iyo ang tungkol kay Will, bakit hindi namin sasabihin sa iyo ang eksaktong address ng Yearning Island kung alam namin? Tandang padamdam panipi. Natakot si Arnold na hindi maniwala si Gerald sa kanila at patuloy na pahirapan si Sawyer at naging balisa ang kanyang tono. Mukhang ito ay tulad ng naisip namin. Ang Yearning Island ay isang isla na lumulutang sa paligid ng dagat. Maliban kung may isang espesyal na paraan, hindi namin ito mahahanap. Lumakad si Master Ghost kay Gerald at nagsalita sa mahinang boses. Ngayon, tila hindi posible na makuha ang sagot sa kanila. Ang tanging paraan ay upang hanapin ang tribo ng Sidom. Huminga ng malalim si Gerald. Bumalik ka at sabihin kay Will Crawford para sa akin na siya mismo ang dapat na lumapit sa akin kung nais niyang mawala ako. Hindi na kailangan ng mga maliliit na pagpatay na ito. Hindi nila ako gagana. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ipapasa namin ang mensahe. Narinig ito mula kay Gerald, agad na nagpahinga ang dalawa. Nang walang ibang salita, tinulungan ni Arnold si Sawyer na bumangon at umalis kaagad sila sa eksena, nawala sa dilim sa isang iglap ng isang mata. Bumangon si Gerald at tumungo sa pintuan upang suriin ang sitwasyon sa labas bago isinara ang pinto makalipas ang ilang sandali. Kapatid Gerald, pinapayag mo ba talaga silang ganoon? Nagsalita si Aiden sa hindi nasisiyahan. Ano pa ang magagawa natin? Patayin sila. Tanong ni Gerald na may chuckle. Papatayin ko sila kung may pagkakataon ako sa hinaharap. Hinigpitan ni Aiden ang kamao. Alam niyang hindi kayang patayin ni Gerald ang dalawa dahil ang kanyang mga magulang ay gaganapin pa rin sa Yearning Island, ngunit masama pa rin ang pakiramdam niya rito. Sige, pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Pumunta ka at magbalot ng mga gamit, aalis na tayo bukas. Kinawayan siya ni Gerald. Sa ngayon, nais lamang niyang pumunta sa Japan at makilala ang tribo ng Sidom upang makahanap ng isang paraan upang maabot ang Yearning Island. Hindi pa huli na pag-usapan ang anumang iba pang mga bagay matapos silang matagumpay na makarating sa Yearning Island. Aalis. Saan tayo pupunta? Naguluhan si Aiden. Japan, casual na tugon ni Gerald at isinuksok sa kamay ni Aiden ang kalahating kahon ng mga hindi nagalaw na sigarilyo. Bago pa humingi ng karagdagang detalye si Aiden, pumasok na si Gerald sa kanyang silid. Maaari lamang lumingon si Aiden kay Master Ghost. Ano ang gagawin natin sa Japan? Hindi na ba tayo maghanap para sa Yearning Island? Hindi mo na kailangang magtanong pa tungkol dito. Dapat may sariling mga dahilan si Gerald sa paggawa nito. Ngumiti si Master Ghost at tinapik sa balikat si Aiden. Sa oras na bumalik sina Arnold at Sawyer sa Yearning Island, ang kalangitan ay maliwanag. Natanggal mo na ba siya? Si Will ay naninigarilyo pa rin ng isang na-import na tabako. Matapos malaman na siya ay may pagkakataon na maging susunod na pinuno ng pamilyang Crawford, siya ay naging mapagmataas, kahit na inilalarawan ang kanyang sarili bilang ulo ng pamilya Crawford kung minsan. Hindi namin magawa. Nanginginig si Arnold. Nakaramdam siya ng takot habang inaalala niya ang lahat ng salitang sinabi niya kay Gerald sa Gong Island. Ano ang nangyari sa braso mo? Tinaas ni Will ang kanyang ulo upang malaman na ang mangas ni Sawyer ay puno ng dugo. Kabanata 2038. Parang hindi ganun kaina si Gerald. Talagang pinagsikapan kanyang gumawa ng napakalaking sakripisyo. Ngunit hindi na siya dapat maging isang banta sa akin dahil siya ay walang kakayahan kahit na hindi pinatay. Kapatid Will, hindi namin nagawang saktan si Gerald Crawford. Masyado siyang malakas at hindi namin siya kalaban, pinutol ni Arnold si Will. Kung hindi namin nagamit ang aming buong lakas upang makatakas mula sa Gong Island, napatay ka sana niya doon. Hindi ka kalaban ni Gerald.
Ang mga salitang iyon ay naglaho ng ngiti sa mukha ni Will at ang kanyang galit ay makikita habang nagsisikap siya ng napakalaking lakas sa tasa na hawak niya. Bang! Pagkaraan ng ilang sandali, ang baso na tasa ay nabasag sa buong sahig. Wala kaming ideya na si Gerald ay ang makapangyarihan. Mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng aming kalakasan at sa kanya, nanginginig sa takot si Arnold, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagpapaliwanag. Scram, huminga ng malalim si Will at nagsalita sa nanginginig na labi. Ang pulso ni Sawyer ay naputol at sinira niya. Umatras si Arnold. Sinabi ko sa iyo na umalis ka. Napatayo si Will sa sobrang galit at kumalabog habang nakaturo sa pintuan. Mula ngayon huwag kang lalabas sa harap ko kung hindi man ay papagsisihan kita. Ang dalawa ay hindi pa nakikita si Will na galit dati, at sa gayon, hindi na sila naglakas loob na manatili doon ng mas matagal. Tumalikod sila at umalis sa silid sa bilis ng kidlat, takot na maparusahan sila dahil sa hindi paglabas ng kanyang paningin sa oras. Gerald Crawford, ngayong wala nang magawa ang aking mga underlay sa iyo, makikipagtagpo ako sa iyo mismo. Si Will ay nagpatuloy sa pag-uusok ng tabako at panata na nanlilisik ang mga mata. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, mayroon siyang Amerikana at umalis siya kaagad patungo sa baybay ng Yearning Island. Kinabukasan, pagkagising pinangunahan ni Gerald ang lahat na umalis sa Gong Island sakay ng bangka. Nang makita si Gerald na umalis, ang lahat ng mga pamilya sa Gong Island ay agad na guminhawa. Natatakot silang matuloy si Gerald na manirahan doon at magdala ng mas maraming problema para sa kanila. Nakatayo sa kubyerta, tumingin si Gerald sa paligid ng karagatan. Nang dumating at tumayo sa harap niya si Lindsay Lawrence at ang lahat ng mga mag-aaral ng Sacra Solis Palace, lumingon si Gerald sa kanila at sinabing, kami ay ayos sa usapin ng paghahanap para sa Yearning Island sa ngayon. Aiden, pagkatapos huminto sa pantalan ng Weston, maaari mong samahan si Ms. Lindsay pabalik sa bahay, at ang natitira sa iyo mula sa Sacra Solis Palace ay dapat magkaroon ng pahinga sa bahay. Pupunta ako para sa iyong tulong kapag nahanap ko na ang Yearning Island. Naiintindihan. Ang lahat ng mga mag-aaral mula sa Sacra Solis Palace ay sabay na tumango, at sinunod nila ng buong buo ang utos ni Gerald. Hindi siya tinanong ng hilingin sa kanila ni Gerald na bumalik muna. Si Aiden ang hindi gumalaw ng isang pulgada. Kumusta naman ka, Aiden? Napatingin sa kanya si Gerald. Walang problema. Ibabalik ko si Ms. Lindsay. Kahit na nais ni Aiden na sundin si Gerald, alam niya na hindi niya maiiwan si Lindsay. Dapat niyang ibalik siya ng ligtas dahil siya ang nagpadala sa kanya mula mismo sa pamilyang Lawrence. Kung hindi niya ginawa sa kapangyarihan at katayuan ng pamilyang Lawrence sa Weston, hindi siya madaling palayain. Naayos na tapos. Bumalik ka at magpahinga. Pagod na ang lahat matapos ang buong pagsubok na ito. Ako, si Gerald Crawford, ay nakasaksi sa lahat ng iyong ginawa. Si Gerald ay naglagay ng isang maliit na ngiti at ang bangka ay patuloy na tumungo patungong Weston. Samantala, kararating lang ni Will sa Gong Island. Puno ng galit, si Will ay nagpunta pa sa isla at kinuha ang isang tao mula sa angkan sa isla. Kabanata 2039. Tinatanong kita, nasaan si Gerald Crawford at ang kanyang mga tao? Si Crawford ay nagsuot ng isang madilim na hitsura. Lihim na niyang nilabasan ang isla na may tanging balak na tanggalin si Gerald ng isang beses at para sa lahat. Ito ay magiging isang malaking problema kung malaman ito ni Daryl Crawford. Gerald. Nananatili sila sa dalawang palapag na kahoy na block ng bahay na hindi kalayuan dito. Ang Klansman ay kilala si Will at hindi naglakas loob na sabihin ang anumang hindi kinakailangan. Tulad ng pagbitiw sa kanya ni Will at nagsimulang maglakad patungo sa direksyon kung nasaan ang block ng kahoy na bahay, nagpatuloy ang Klanman, ngunit umalis sila kaninang umaga. Kaliwa. Napatulala si Will at dumilim ang kanyang ekspresyon. Tama iyan. Lahat sila iniwan muna sa umaga. Ang Klansman ay takot at hindi makagalaw, ngunit nagsabi pa rin siya ng totoo. Kuli ako ng isang hakbang. Bumulwak si Will sa mahinang boses at tumama sa sariling hita. Kung hindi pa umalis si Gerald ngayon, naniniwala siya na ang kanyang lakas at kapangyarihan ang gagawa sa kanilang lahat na manatili sa Gong Island magpakailanman, ngunit ngayong umalis na sila, imposibleng habulin sila o maabot sila. Hindi alam kung gaano katagal bago sila bumalik dito at marahil ay may isang bagay na hindi inaasahan na magaganap din noon. Wala na sa iyong negosyo dito, mag-scram. Nakikita kung paano pa rin nakatayo ang Klanman sa harapan niya, kinawayan siya ng walang pasensya. Nakatayo sa parehong lugar, napagmasdan ni Will ang sitwasyon sa paligid ng Gong Island at mas nagalit habang iniisip niya ito lalo. Ang hindi pagpatay kay Gerald sa oras na ito ay magdudulot ng napakaraming problema pagkatapos nito, at hindi siya maaaring manatili bilang tagapagmana ng ulo ng pamilya na comfortable na may zero alalahanin.
Hanggang noon kung nagpa siya sina Gerald at Daryl na itigil ang poot at bumalik sa pagiging lolo at apo, si Gerald na tagapagmana ng ulo ng pamilya ni Crawford ay magiging maduraj ang katayuan ni Will. Maaaring may bukod o may kick out pa rin sa pamilya Crawford. Sa pag-iisip nito, lalo pang nagalit si Will at napagpasyahan niyang patayin niya si Gerald kahit anong paraan ang dapat niyang gamitin. Hindi siya makapagpahinga kahit isang araw basta humihinga pa si Gerald. Bagaman siya ay galit, walang ibang pagpipilian si Will kundi ang bumalik at maglakad pabalik sa Pampang. Pagkatapos ng 7 araw, huminto ang bangka ni Gerald sa pantalan sa Japan. Ang mga mag-aaral ng Sacra Police Palace ay bumalik at isinama ni Aiden si Lindsay Lawrence pabalik sa Weston. Si Gerald at Master Ghost ay umalis sa pantalan na naglalayong maghanap ng isang lugar upang manatili pansamantala. Ang tribo ng Sidom ay isang tribo na mayroon ng daan-daang libo o libo-libong taon na ang nakakalipas. Lahat sila ay ganap na na-assimilate sa normal na pamumuhay ng Japan at hindi nila ilalabas ang kanilang mga katayuan na maaaring makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Halos walang alam sa pagkakaroon ng tribo ng Sidom. Manatili sa isang hotel sa isang lungsod sa tabi ng dagat sa Japan, nag-order si Gerald ng pagkain at kumain sa silid kasama si Master Ghost. Nasaan ang tribo ng Sidom? Tanong agad ni Gerald habang kumakain. Hindi ko rin alam ang tungkol doon. Ang kasalukuyang tribo ng Sidom ay hindi katulad ng 1,000,000 mga taon na ang nakakaraan. Hindi madali ang paghanap sa kanila. Kailangan nating magsimulang alamin ng paunti-unti. Umiling si Master Ghost. Walang pagmamadali kung gayon. Dahan-dahanin namin ito. Bagaman medyo nasiyahan si Gerald, sapat na mabuti na mayroon silang impormasyon sa pagkakaroon ng tribo ng Sidom dahil hindi ito madaling makuha. Mayroong isang bagay na kailangan mong pansinin din. Ang Japan ay hindi katulad ni Weston o ni Yonem. Dapat kang mag-ingat sa paggawa ng anumang bagay dito at huwag mag-trigger ng anumang mga salungatan. Kung nasaktan mo ang isang tao dito kahit na natagpuan mo ang tribo ng Sidom, hindi nila aaminin ang kanilang katayuan upang maiwasan ang mga kaguluhan. Nilunok ni Master Ghost ang pagkain matapos nitong ipaalala kay Gerald ng mag-isip ang isip. Naiintindihan ko, mag-iingat ako doon para sigurado. Kinawayan siya ni Gerald na nakangiti. Alam niya kung paano matukoy ang kahalagahan ng isang tiyak na bagay kapag nahaharap siya sa mga seryoso. Kung ganun, kain na tayo. Dapat kaming magpahinga ng ilang araw matapos ang mahabang pagtatrabaho. Hindi nagdagdag ng ano pa si Master Ghost pagkakita sa pagkilala ni Gerald. Kabanata 2040. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Gerald sa kanyang silid para magpahinga habang si Master Ghost ay nanatili sa sala. Sa buong gabi, iniisip pa rin ni Gerald ang sitwasyon sa tribo ng Sidom at ang pangalang Will Crawford ay sumagi rin sa kanyang isipan. Si Gerald ay hindi interesado sa isang bata na pinagtibay ng kanyang lolo at hindi niya nais na maging isang tagapagmana ng ulo ng pamilya ni Crawford. Gayunpaman, halata na kinuha na siya ni Will bilang kalaban. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Gerald na may iling-iling at chuckle. Kapatid Gerald, nasa Japan ka ba? Tumunog ang kanyang telepono at naging si Aiden na tumawag sa kanya. Ngayon lang dumating. Pinabalik mo na si Ms. Lindsay. Huminga ng malalim si Gerald. Ngayon na bumalik si Aiden sa Weston, ayaw na niyang palabasin ang alinman sa mga negatibong emosyon. Hehe, buksan mo ang iyong mga kurtina at tumingin sa ibaba, Brother Gerald. Tumawa si Aiden sa telepono. Curtain. Medyo nakasimangot si Gerald at bumangon mula sa kama para hilahin ang mga kurtina ng silid ng hotel. Ang isang pamilyar na figure ay makikita na nakatayo doon at ito ay walang iba kundi si Aiden Baker. Hindi mo naman ito inaasahan, di ba? Nagkikita ulit kami. Hintayin mo ako sa taas, aakyat agad ako. Matapos ang pangungusap na ito, binaba ni Aiden ang tawag at pumasok sa hotel habang hinihila niya ang kanyang bagahe sa likuran niya. Makalipas ang ilang minuto, may nag-doorbell. May sigarilyo, kapatid Gerald. Inimbitahan ni Aiden ang kanyang sarili sa loob ng silid at itinapon ang kanyang malita casual na paglabas ng isang kahon ni Rican at inabot ang isang sigarilyo kay Gerald mula sa kahon. Matapos ang pag-escort kay Ms. Lindsay pabalik sa bahay ng pamilya Lawrence, nakatanggap ako ng utos mula sa mas mataas na awtoridad na lumahok sa isang paligsahan sa gyera sa Japan. Pagkatapos naalala ko na nandito ka rin sa Japan kaya naisip ko na makakatulong ako. Sa makatuwid, nag-impake na lang ako ng ilang bagay at sumakay sa eroplano nang hindi man lang bumalik sa hostel. Napakamot ng ulo si Aiden, halatang sobrang saya na nakuha niyang manatili kay Gerald. Kung gayon, paano mo nalaman na narito ako? Tinapik ni Gerald ang balikat na may ngiti. Siyempre sinabi sa akin ng Master Ghost ang tungkol dito. Partikular kong tumawag sa kanya na tinanong kung saan ka manatili upang sorpresahin ka. Pagpapatuloy ni Aiden. Sige, ngayon na narito ka, manatili ka lang dito sa amin.
Sasabihin ko sa iyo kapag kailangan ko ng iyong tulong, ngunit huwag hayaang makakaapekto ito sa order na nakuha mo mula sa iyong boss. Tinanggap ni Gerald ang tulong niya. Ang Japan ay hindi katulad ni Yonem. Wala talagang aktibidad sa paglilinang dito at nang hindi kinakailangang protektahan si Lindsay, marahil ay si Aiden bilang miyembro ng mga espesyal na puwersa ay maaaring makatulong sa kanya. Huwag magmadali. Ang paligsahan sa gyera ay kalahating buwan na ang layo, maaga pa rin. Hinawakan ni Aiden ang ashtray at inilagay sa harap ni Gerald. Sige at mag-book ng isang silid para magpahinga. Maaari nating pag-usapan ang iba pang mga bagay bukas. Tinapik ni Gerald ang balikat niya. O sige, tumango si Aiden at umalis na dala ang kanyang bagahe. Samantala, hindi pa nagpahinga si Will kahit nalaman na umalis na si Gerald sa Guam Island. Naipon niya ang kanyang sariling network ng mga koneksyon mula nang siya ay pumasok sa pamilyang Crawford. Ang network ay unti-unting lumawak sa buong mundo at nasakop hindi lamang ang Yearning Island. Ito ay lamang na hindi niya karaniwang kailangang iwanan ang Yearning Island kaya maaari niyang utusan ang kanyang mga underlay na gumawa ng ilang mga gawain para sa kanya kapag mayroon siyang ibang mga bagay na dadaluhan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.